Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang next question ko, Brother Eddie, bali ito, alam ko kasi natanong na ito minsan, kaya lang hindi ko naabutan yung sagot kasi nagkaroon ng power interruption sa cable namin. Ang question ko is, yung pag namatay tayo, spirit natin, kung saan siya pupunta, yung ating spirito po. Yun po. Kung saan pupunta. Apo, saan ang... Depende sa buhay na ikinabuhay mo iyo eh. Kung nabuhay kang matuwid, pagkamatay mo, yung espiritu mo babalik sa Diyos. Apo. Pag nabuhay kang masama, yung espiritu mo ikukulong sa isang lugar kung saan maghihintay sila ng judgment. Apo, regarding doon, follow-up question ko, napanood ko rin minsan sa inyo na wala pang laman yung langit. Hindi sa walang lamang, kundi walang tao sa langit. Yun, wala pa pala tao po. Sa bali ko kasi, nung naisip ko, yung pala, spirit natin babalik sa Diyos, ang Diyos po nasa langit, it follows na nandun tayo sa langit. Hindi tao yun, espiritu yun. Po, ganun po. Napakinggan, mabasahin natin, sa isang talata ng 12 ng Ecclesiastes. Sa talatang 7 po, ito po ang nakasulat. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang espiritu ay kababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Kaya, espiritu yun, hindi yun yung tao. Ang tao as an entity, binubuo ng kapatid ng katawan, at saka ng espiritu, at saka ng kaluluwa, di ba? Opo. This is right to say na, na yung sa langit po, may mga espiritu na po ngayon doon. O kasama ng Ganun Diyos. ba? Pakinggan mo sa 12 ng Hebreo. 12 at ang talata po ay 23 ng aklat ng Hebreo. Basa po tayo. Ang nakasulat sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ayun, yung espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, nasa langit. Okay yun, kapatid? Opo, thank you po. Maraming po salamat, You're Brother Ed. welcome. Ito po, Brother Eli. Halimbawa po, kaanib na po ako sa inyo. Tapos huling-huli po, may nakahuli po sa akin na nagsisinungaling ako at nagkakalat ng masasamang balita tungkol sa isang tao na hindi kaanib. Meron po ba ako diyang disciplinary action? Meron po, sususpindihin kayo, tapos wawarningan kayo. Pag kaya na naging ugali nyo, pangalawa, pangatlo, ititiwalag po kayo. Ganun po yun. Yun lang po. Maraming Huwag kayong magkaganon. Opo. Huwag niyong guguni-gunihin man yung manira sa kapwa na hindi naman totoo. Sabi niyo, huwag niyo sasabihin po, kapatid. Pagsusulit natin kasi sa yan Nasa Mateo po yan, 12. Pakinggan niyo. Apo. Ganito ang sinasabi dito po sa 12 ng Mateo. Ito po'y nasa talatang 24 patuloy. Tatapwat ng marinig ito ng mga Fariseo ay kanilang sinabi, ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo.
At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang sarili. Paano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas, kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Tatapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Tatapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Last question ko na lang po ito. Sige po. Sa langit, sa Bible nabasa ko rin po na doon daw sa langit ang mga daanan, ilantay na ginto, ganon. Paano po magkakaroon ng physical thing doon, samantalang ang alam ko, walang halaga ang physical when it comes to spiritual? Alam nyo, ganito yan kapatid. Opo. Ang nagsasalaysay po yan si Juan. Opo. Nakita yan ng kanyang mata. Tama po. Ang nakalagay puro basahin po natin, ho? Pakinggan nyo kung anong sinasabi para makuha natin yung gist nung ibig sabihin ni San Juan. Opo. Ito po ang nakasulat sa Apokalipsis. Ito po'y nasa 21 at ang talata naman po ay 21. Ang mababasa po ay ganito. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At bawat pinto ay may isang perlas. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Alam nyo, ang sabi riyan, ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, Opo. na gaya ng nanganganinag na bubog. Ito, as seen by John, sa pagkakita ni San Juan. Pero it doesn't necessarily follow na itong nakikita niya ay physical things. Tandaan nyo, ang Apokalipsis po ay pangitain, kapatid. Pangitain ipinakita sa kanya. Kaya dyan, nag-empleyo ang Diyos ng katakot-takot na simbolismo. Kagaya nung makita niya yung isang hayop na may 7 ulo, 10 ang sungay. May pag iniliteral mo ito, paano mo kaya i-distribute yung 10 sungay, 7 naman ang ulo? O hindi ba? Mahihirapan ka na ito i-distribute yung 10 sungay sa 7 ulo. Hindi, paghahati-hatiin mo ba ito? O meron kayang ulong nakakalamangan sungay? Ganun mo ba? Hindi po ganon. Nag-i-empleyo po ang Apokalipsis ng maraming simbolismo. Ngayon, ang hindi ho natin maaarok sa panahon natin, kaya nga gusto kong maligtas, kapatid eh. Apo. Gusto kong makarating doon dahil marami rin tanong ang isip ko gaya ng tanong nyo. Opo. Na alam kong masasagot lang doon sa actual na yun. Na ano kaya itong gintong ito? The Bible tells us that it is pure gold. Dalisay na ginto, sabi niya. Oo nga po eh. Pero, meron ho bang gintong spiritual? The question remains to be answered in the future. Kasi alam nyo kung bakit. Opo. May lansangan kayong bayan eh. Di ba may lansangang literal? Kung ibig sabihin, merong lansangan namang hindi literal o Opo. physical. Opo. Yun po. Bari siguro merong ginto na ibang klaseng ginto. Kasi, ang sabi sa Biblia, tayo raw po, pag naligtas, papalitan tayo ng isang katawan na makalangit. Sinasabi po yan eh. Binigyan tayo ng katawang makalupa eh. Pagkatapos daw po nito, papalitan ito ng katawang makalangit. Basahin po muna natin. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat ng unang Korinto 15. 15:40. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit
at mga katawang ukol sa lupa. Ayan, meron sinasabi po mga katawang ukol sa langit at katawang ukol sa lupa. Kung tinaglay natin yung, basahin natin yung parte na yun. Ito po naman ang sinasabi dito po sa 49. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ayon, sabi, kung paano nating tinaglay ang larawang ukol sa lupa, yung katawang ukol sa lupa, tataglayin rin naman natin yung larawan at katawang ukol sa langit. Ngayon, ang tawag ko kasi sa Biblia ay katawan eh. Kasi tayong ideya natin, pag katawan, kagaya ng katawan nyo siguro ngayon, ano? Opo. Pero meron daw katawang makalangit. Iba naman siyempre yon. Hindi na po physical yon, kapatid, ano? Opo. Pero the truth remains, merong katawan na dadalhin tayo sa langit. Katawan din ang tawag doon. Kaya lang, iba yon sa katawan natin ngayon. Dahil kung ito rin pareho, ba't naman papalitan pa? Papalitan pa, siya rin naman yun. Kaya papalitan, iba po yung katawan na yun kaysa sa katawan natin ngayon. Gaya rin lang naman siguro nung ginto, iba yung ginto natin ngayon kaysa doon sa ginturon. Magkataon man po na yun ay talagang ginto, na dalisay na ginto, wala rin naman tayong problema. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Masarap pong lumakad sa gintong puro dahil malambot yun. Di ba? Opo. Malambot po gold in its pure state is soft. Ayan, isa po yan sa mga soft metals na maaaring matagpuan sa mundo. Ngayon, ako po hindi ko na po pinoproblema, Mr. Alarcon, kung yun ay physical o literal na ginto o spiritual. Basta naniniwala ako na itong nakita ni San Juan ay isang pangitain. Ginagamit niya po, ini-impleyo niya ang lingwahe ng tao para maintindihan ng tao. Ngayon, naintindihan natin ganon, but the actual thing, hindi natin masyadong naiintindihan because that is a thing of the future. Sapat pong magtiwala tayong meron talagang ganon, kapatid. Hello, Brad Eli. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung totoo po ba na yung alien according po sa Bible. Alien na alin? Yung pong sa outer space. Outer space? Aha. Alam mo, wala namang scientific basis na nakita pa na talaga meron ng alien. Karamihan dyan, mga presumption lang, mga katang-isip, pati ang mga UFO na sinasabi. Hanggang ngayon nga, UFO pa rin yan eh. Dapat kasi kung yan ay confirmed na, dapat IFO na yan, IFO, Identified Flying Object. Hanggang ngayon, UFO pa rin, unidentified. Hanggang ngayon, walang identification na nakikita para yan ay patunayang galing nga sa ibang planeta. Pwede rin naman kasing galing yan sa ibang bansa lang no? Mga spy ship ng mga magkakalabang superpowers dito sa mundo. Kaya ako di ako naniniwala dyan. Kaya sa Biblia, kung ating pagbabatayan, ay ang mundo kasi itinakda ng Diyos para sa ating mga tao. Hindi tayo dapat mag-alala o dapat maniwala na lulusubin tayo rito. Gaya ng paniniwala ni Almeida, lulusob daw mga ET. Hindi yung totoo yan. Wala sa Biblia batayan yan. Good evening po, Brother Ed. Magandang gabi po. Sige po, tuloy niyo po. Tatanong ko lang po kasi narinig ko po sa pastor ng Shepherd's Voice na yung religion at saka church daw, parang yung ibang hindi kasali sa kanila, religion daw yun. Bali, aanib ka daw muna sa kanila bago ka maliligtas. Pero sa kanila po, ligtas na, saka ka-aanib sa church. Tama po ba yun? Ligtas na sa kaka-aanib sa church. Yun po yung sinabi ng Shepherd's Voice po. Sa kanila raw, ligtas na sa kaka-aanib. Opo. Hindi, yung pag-aanib mo nga sa church, yun ang kaligtasan eh. Pakinggan mo sa Colosas 1:12 hanggang 13. Colosas 1:12 hanggang 13, ito po. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ayun, kaya masasabing ikaw naligtas dahil mula sa kadiliman, nalipat ka sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig.
Yung kaharian ng anak, yun ang iglesia eh. O, yun ang church. Pakinggan mo ha, sa Colossians 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Ang pinaghaharian ni Kristo, yung sa loob ng katawan. Ano ba yung katawan, kapatid na Luz? At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Ayun, kaya yung iglesia, yun ang katawan. At doon naghahari ang Panginoong Hesus. Yung nailigtas sa kapangyarihan ng kadiliman, inilipat sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Kaya yun ang kaligtasan, yung mula sa kadiliman, mapasok ka sa kaharian ni Kristo o sa iglesia. Yun ang kaligtasan. Hindi yung kagaya ng sinasabi nila na naligtas ka na muna bago ka aanib sa iglesia. Hindi. Kasi yun nga ang kaligtasan eh, yung pagpasok mo sa iglesia, ibig sabihin, kaya ka nakapasok, naligtas ka sa kapangyarihan ng kadiliman. It will not be consummated kung hindi ka napapasok. Kaya ang consummation nun, yung kaligtasan, yung pagkapasok mo. Diba? Yun ang sinasabi ng kasulatan. Isa pa po. Sige po. Paano po ba magbasa ng Biblia? Kasi po itong hiningi ko ng Biblia po, yung nakasulat din po, Jehovah din po. Ano po yung kapalit nun sa pag nagbasa ka ng Biblia? Ay, ano naman nakalagay naman dyan kasi sa karamihan Panginoon. Yun ang kapalit ng Jehovah, yung Panginoon. Kasi, ang ginawa kasi ng saksi ni Jehovah, lahat ng Panginoon, pinalitan naman ng Jehovah sa kanilang Biblia. Kaya, yun ang kapalit nun, yung Panginoon, yung Kyrios, at saka yung Diyos, yung mga terminong gano'n, yun ang kapalit nun, kapatid. Huwag ka mag-alala kasi hindi nga totoo yung Jehovah. Pwede, pag kami nabasa kang Jehovah, ang dapat mong paniwalaan, yung tinutukoy dyan na Jehovah, yun na tumutukoy sa Diyos na makapangyarihan. Pinalitan nga lang nila ng pangalang Jehovah, pero wala sa original yung Jehovah, at hindi totoong yan ang pangalan ng Diyos, kapatid. Salamat po. Magandang gabi po. Brother Eli, ito po yung tanong ko. Sige po. Kung yun pong ibang hula ni Nostradamus ay nagkatotoo na, dapat pa po ba natin paniwalaan ang iba pang mga prediction niya? At may tuturing po ba nating isa siyang propeta o sugo ng Diyos? Hindi ako naniniwalang propeta yon. Maraming palpak na hula yun eh. Noong 1993 lang, paniwala niya, sa hula niya, magkakaroon ng World War eh. Hindi man totoo. Kaya pagka mayroong palpak, hindi na sa Diyos yun. Ang sa Diyos kasi walang palpak kahit isa. Maraming palpak na hula si Nostradamus. Meron lang mga tagahanga si Nostradamus na pinipilit na itama sa pangyayari yung sinasabi ni Nostradamus. Although, sometimes, the terminology used by Nostradamus does not in any way have any relevance to what had happened. Pero, people who believe in him sometimes tend to cure or tend to passion their impression to fit the, sabi nila, hula ano tawag doon? To fit the calculations of Nostradamus. Hindi naman kasi prophet yan At lahat naman ng mangyayari sa mundo na i-prophesy na ng mga prophets of old na kasangkapan ng Diyos. Ang ginagawa lang kasi natin, masyado tayong makatao. Bakit yung sa Diyos na nanggaling, ayaw nating pagtiwala at kung sino-sino pa yan. Agaya niyan, may apostol naman sa Biblia, tapos maniniwala ka sa apostol taga-Pilipinas. Ang pangit naman. Ba't ba naman kailangan pang maniwala ka doon sa mga ganun? Hindi naman totoo, nag-aapo-apostolan lang. Sabi naman ng Biblia yun. Mga taong ito ikay, mga magdarayang manggagawa, mga bulaang apostol na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Yan ang sinasabi sa 11:3 o 11:13 ng 2 Corinthians. Ang sabi roon sa English, for such as false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Ayan,
Ano, kapatid? Huwag ka masyadong magpapapaniwala dyan sa mga ganyan. Ano nga tanong niya? Kung ano po, kung sugo rin po siya ng Diyos. Kung nga, kung paniwala yan. Totoo yan. Meron sugo ng Diyos. Nasa Biblia. Ba't pa naman kailangan mong paniwalaan si Nostradamus? Okay na, Gina? Okay na. Huwag mo sayangin ang panahon mo dyan kay Nostradamus. Ang basahin mo yung prophecy ni Isaiah, yung prophecy ni Jeremiah, yung prophecy ng Book of Revelation. If you want to know a bit of the future, yun ang basahin. Opo, thank you po. Ayan, sige, Gina. Sige, Gina. Salamat. Karen po. Karen, Gina. Karen ba? Yun ba yung paborito niyang apo? Sige, at ito naman Thank you po. ay para sa paborito kong apo. Paano ako po bakit po ba naiwala po yung bigkas po nung Tetragrammaton po? Alam mo kasi, yung pangalan ng Diyos para sa mga matalimahing Hudyo, yan ay mapakasagrado. They will not just use that in an ordinary manner. Meron kasing prohibition sa third commandment. Ang sabi ron, thou shalt not speak or use the name of the Lord thy God in vain. Hindi mo dapat na gamitin yan sa bagay na walang kabuluhan. Kaya kung ikaw ay mananampalatayang Hebreo, hindi mo basta gagamitin yon. At para wag nilang magamit yan, sometimes they substitute the word Kyrios or Lord for the name. Ganun ang nangyayari sa mga Hebreo. Ngayon, yun namang ibang Hebreo, hindi naman naniniwala doon. Kaya hindi naman nila ginagamit yon. Kaya sa pagdaraan ng panahon na hindi ginagamit yan ng hindi sumasampalataya, at yun namang sumasampalataya ay nag-iingat na yay gamitin, sa pagdaraan ng panahon, dumating yung dispensasyon ng tao na hindi niya na alam kung paano binibigkas yung YHWH. Ba't naman kaya mamumroblema naman tayo? Meron namang sinabi ang Panginoong Hesus sa bagong tipan kung paano natin ia-address ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ni Kristo, manalangin kayo ganito, Ama namin nasa langit ka. Therefore, ang ipinapatawag sa atin ng ating Panginoon doon sa Diyos, yung Ama, kapatid. Wala tayong problema dyan. Pwede kung i-follow up lang po yung question ko po. Sige, iho. Kasi narinig ko po sa inyo, di ba sabi niyo po, yung kung may ama naman po kayo, di ba sasabihin niyo naman po, tay, di ba, sinabi niyo po yun eh. Hindi niyo naman po tatawagin sa pangalan. Tama yun. Parang respeto po. Ang tanong ko po, meron po bang disadvantage or advantage kung sa panahon po natin ngayon, may nakakaalam po ng tamang bigkas po nun. Yung talagang, kasi, o hindi disadvantage yun pag kami nakakaalam ngayon sa ating panahon. Kasi po, it is a luck, it is a good fortune kung alam mo ngayon yung bigkas ng pangalan na yun, di ba? Yun po, kasi po, yung tatay ko po, medyo naging passion niya po sa buhay yun. Tapos, in a way, meron po daw siyang natagpuan na mga taong, hindi po mga Jehovah's Witness of course, na napag-aralan po yung tamang mga letra po para daw, tapos sumasagot daw po. Paano, yung nakakaramdam daw po ng ano. Kapatid, ayoko na lang mag-comment dahil tatay mo yan, baka makasakit ako ng damdamin mo, no? Okay. Pero natitiyak kong hindi totoo yun. Sige, paano ko po i-explain po sa kanya? Kasi, wala nga nakakaalam eh. At kung may makakaalaman, if there exists a 5 or 1% possibility in our time that anybody knows how the mighty name of the Lord is being spoken by the Jews, hindi ako naniniwalang yung mga tao na yun ang makakaalam. Kasi that is a gift to the church. Sinasabi sa Biblia, sa 4:11 of the book of Mark, sinabi ni Kristo sa mga apostol, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa labas ng kongregasyon nila, ang lahat ng bagay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga.
Paki-English mo nga yan, kapatid na... And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. To them that are without, unto you, sa inyo. Yan pinagkakaloob yan sa iglesia. Ako, natitiyak ko yung mga nakausap ng tatay mo, wala naman sa iglesia yung... Pasensya ka na. Ayoko na nga mag-comment, sabi ko sa'yo dahil baka may masaktan. Sige po. Sa Bible po ba nakasulat po ba sa Bible sinabi na ang tao po ba ay pantay-pantay? Walang nakasulat sa Bible na ang tao ay pantay-pantay. So yun. Literally, scientifically, kahit saan mo daaning pamantayan, hindi pwedeng papantay-pantay. Siguro doon sa Gettysburg Address meron doon. Ang sabi doon, ano sabi sa umpisa noon? 47 years ago, our fathers brought forth to this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Yun. Pero sa Bible, hindi naman nakasulat yun, kapatid. Alam mo, miski sa physical, may mataas, may mababa. Diba? May mataba, may payat. Meron tao 100 kilos ay 100 pounds lang. Meron tao 210. Are they equal? Even in weight, they are not equal. Even in their consumption of food, they cannot be equal. Diba? Miski sa intelligence, not all men are equal. Bakit? Kasi merong intelligence na ibinigay kay Solomon, sabi ng Diyos, walang magiging gaya mo bago ikaw o magkakaroon pagkatapos mo. If all men are created equal, Solomon must not be better than anybody of us. Di ba ganun yun? Ayun. Kamakailan may nabalitaan ako sa Costa Rica, yung mga saging dyan, ay na may kumakapit na bakterya, Brother Josel. Mga saging na galing sa Costa Rica. Ngayon, yung palang bakterya na yun, kumakain ng laman ng tao. Naku. Napakasamang bakterya na nadadala yan sa pamamagitan ng saging. Kaya siguro mai-advise natin sa mga kababayan Pilipino, huwag muna kakain ng imported na saging, mas mabuti na yung local na lang. Local na lang, mahirap talaga. Pati ba naman saging? Marami na rin namatay na unggoy dahil doon sa sakit na yun, Brother Joseph. I've got that from the internet. Okay. Samantala, tone-toneladang gulay mula sa bansang China ang pinangangambahang nakakalat na sa mga pamilihan sa maraming bahagi ng Luzon. Ayon kay Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, ang mga gulay na ito ay nagtataglay ng mataas na residue ng pestisidyo, kaya't delikado itong kainin. Kabilang dito ang mga carrot, repolyo at broccoli na umano'y nakakalat na sa Baguio, Northern Luzon, Central Luzon at Metro Manila. Sa panig naman ng Bureau of Plant Industry, wala daw dapat ikabahala ang publiko hinggil sa pagdating ng smuggled na gulay mula sa China. Meron po ba kayong may advice para, halimbawa, para maging sigurado tayo sa pagkain ng mga gulay na yan, hindi maging delikado para sa katawan natin? Alam mo, kahit naman mga local vegetables natin lalo na yung mga nanggagaling sa Benguet province, karamihan dyan talaga pinalaki sa fertilizers and pesticides, di ba? Opo. Pero one way siguro to protect ourselves from the harm that is being posed by chemicals is to wash our veggies with running water, Brother Joseph. And if it is possible also, gamitan nila yan ng alam mo, meron akong panlinis dyan, yung pie water, Brother Joseph. Pie water? What is pie water, Brother? It's called the living water. It is an invention of a Japanese scientist, a doctor, na dumadaan ito dun sa pie ceramics ang tawag nila, making it the living water. It is exactly the same as it is almost the same as the water in our cells. Kaya tinatawag nila ito na living water. This is may process na dinaanan ito na ang nagawa rito ay yung clusters ng molecules ng water pinakaunti niya to allow oxygen inside in the molecules.
Kaya mas marami ang oxygen content nito kaysa sa ordinary water. Ito magandang panlinis sa mga chemicals ito, Brother Joseph. Paano naman silang makaka-avail niyan, Brother Eli? Meron tayo diyang mga machine. Tumawag na lang sila sa atin. Tumawag sila sa atin. Opo. Maganda yung Pure Water sa health. Ngayon, yung wala namang pambili ng Pure Water, pwede naman nila yung gulay sa Baguio halimbawa, bago nila balatan o hiwain, ibabad nila sa tubig na may asin. Bago hiwain. Meron pong mga, kung magbabad Brother Eli, hiwa na yung gulay Ay, wag ganon. Dapat bago mo hiwain, ibabad mo muna sa tubig hugasan mo sa running water, tapos ibabad mo sa tubig na may asin. Hugasan mo muna sa running water. Ibabad mo ng at least 10 minutes sa tubig na may asin, at makakabawas yun ng chemical na nandun sa gulay. Huwag niyong ibababad ang gulay pag nakahiwa na. You will be depriving yourself of the necessary vitamins na maaaring ma-dissolve ng water dahil hiniwa mo na Diba? Yun. Kaya. Doon muna sa paglalagay ng tax sa mga aso, Brother Eli. Tama yun. Para to discourage these owners na mag-alaga ng aso. Wala namang naidudulot sa isang syudad yan na maganda Brother Eli, dinudulot ng aso, tumais sa kung saan-saan. Tapos umihi kung saan-saan. Tapos ako'y dyan sa mga pero aso. sabi nila, Brother Eli, ang aso daw ay man's best friend. Totoo ba yun? Di totoo yun. Maraming nakakagat ng aso, punta ka sa San Lazaro. Nakakagat ng aso, yung alaga nila mismo kumagat sa kanila. Ayun. Tingnan mo ang census dun sa San Lazaro. Kung ilan yung nakagat ng aso na ang kumagat sa kanila alaga nila. Kasi yung aso yan Opo. Hayop yan walang isip yan Kahit pakainin mo yan, sabihin mo, mahal ka niyan. Pag naapakan mo, kakagating ka niyan Di ba? Pagka nasaktan ng anak mo yan, kakagatin yung anak mo. Kaya mahirap yung mag-alaga ng aso. Huwag ka lang mag-alaga ng aso kung di mo rin lang ikukulong. Bakit naman po kaya may mga aso na kagaya nito, parang may isip talaga Yung bang nagligtas sa isang bata na itinapon sa isang liblib na lugar, Brother Eli? That is 1 in a million news. Kumbaga, isolated yan. Mas maraming damage ang naidudulot ng paggala-gala ng mga askal kaysa sa kabutihan, kapatid ni Joseph. Okay. Alam mo, ang aso may lugar para riyan. Ang aso sa jungle talaga dapat yan dati. Dinomesticate lang yan Okay. Maraming salamat po, Brother Eli Soriano. Hindi, kasi ang akin lamang katanungan, dahil ang lagi na lang laman ng balita dito, kahit dito sa amin dito sa Norway, ay tungkol nga ho dito sa relihiyong Islam. At meron ho bang sinasabi ang Biblia tungkol dito sa relihiyong Islam na propesiya at saka dito sa mga teroristang nangyayari sa ngalan ng Islam? Yan po ang aking unang katanungan. At ang ikalawa kong katanungan ay kasi marami akong kaibigang Norwegian na ang ikinalulungkot ko itong bansang ito, palibas ay mayamang bansa. Marami na ho rito ang hindi naniniwala na mayroon ng Diyos. At siguro nga ho yan ang problema ng pagiging isang very wealthy country, that they don't need the existence of God anymore. Ang isa ko pong tanong nga ay, paano ho kasi pinagtatalunan namin, dahil sabi nga sa Biblia, ginawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng 1 linggo. At lumito nga ho si Eva at si Adan. Saan daw nga ho nanggaling yung mga dinosaurs at yung mga inaano ng mga scientifico na mga sinaunang tao na nanggaling sa unggoy na nakukuha sa fossils na sa evolution. Yan ho ang aking katanungan at yun po. Alam nyo kapatid, misleading po yung pagkapaniwala ng mga tao tungkol dyan sa tawag dyan sa yung pagkakalalang ng mundo sa 1 linggo. Hindi po totoo yan kapatid. Kung sa Biblia natin kukunin,
akala ng mga nagbasa ng Biblia, nila lang ang mundo sa within a span of 7 days na 24-hour days. Sa Biblia po maraming sinasabing araw, kapatid. It doesn't necessarily mean na pag sinabing araw, it will mean 24-hour day period. Actually, yung hindi pagkakaunawa po nung iba dyan, yan ngayon ang nagiging dahil for them to doubt the authenticity and the integrity of the scriptures as a reliable source of information. Kasi paniwala nila, meron nga namang dinosaurs who have existed in the earth before the existence of man, some 400 to 500 million years old ang existence ng dinosaurs before man have been inhabiting the earth. Akala kasi nila yung one day po doon sa Genesis is equivalent to a 24-hour day period. Literally 24 hours. Mali po yun, kapatid. Kasi you can imagine the length of the time, the span of time that these dinosaurs existed on Earth, mga 500 or 400 million years before fossils of man were available, or skeletons. Tinatawag nilang Neanderthals at mga ibang sinaunang tao. Totoo ba to? Alam nyo, ano rin yan kasi po, they are guided by a theory. They are not guided by the Word of God in their analysis. They are guided by a theory that man evolved from simple forms of life, or our nearest ancestors are the orangutans or the monkeys, no? Yun ang kanilang inaano. Kaya kinukonsider nila, may nakita silang mga skeleton na supposedly skeleton of, halimbawa, skeleton of an ape. Inaano na nila, kinlasify na niya na parang human beings na yan. Magmula doon sa Homo sapiens na sinasabi nila, merong kagaya nga ng mga Neanderthal man, yung Homo erectus. Pagka sinabi nila kasi Homo erectus, hindi na naglalakad sa 4 na paa, 1 na lang, o 2 na lang, kinonsider na nilang tao yun, kapatid. But they haven't seen those creatures walk. It is only a presumption from them na yun ay naglakad sa 2 paa. Pero it is very much possible na naglakad yun sa 4 na paa. Kaya lang, mas ang ginagamit yung 2. Kasi yung 2 naman kasing paa, pang ano naman yung pang ano naman sa baging. Dahil yung mga yan mga unggoy, alam nyo naman, nagbabaging yan, kapatid ngayon, ang ibig ko sabihin, wala po kasing link If there really is a link na hinahanap nila to prove that man evolved from apes, dapat, kung totoo yung theory of evolution, makakita ka sana ng fossil na isang ape na maiksi na lang ang buntot. Kasi unti-unti raw nawala yung buntot unti-unti. Siyempre, ang evolution, yung tinatawag ni Darwin na natural selection, yung unti-unting pag-change ng shape from ape to man, dapat makakita ka ng skeleton na may mahabang buntot. Tapos paikli ng paikli hanggang nawala na yung buntot, kapatid. Di ba ganun dapat yun? Yun ang dapat ang concept na kung talagang totoo yung evolution. Pero hindi po totoo nga Yan nga po yung mga spekulasyon lang nila. And the missing link that they claim to have been lost is up to now lost. Why? Kasi I do not call it a missing link. How can you call it a link when you haven't found it yet? You can only say something is missing when it was known, it was found, tapos it existed, then it was lost. Yun ang masasabi mong rightful use of the word missing. But anything that have not yet been found, or doesn't have any proof of existence, you cannot call it a missing link. Kung pag-uusapan natin lohika, kapatid. Kaya ako naniniwala, merong mga taong hindi naniniwala sa Biblia
And naging conclusive na sila, hindi na rin sila naniniwala sa Diyos just because they misunderstood the scriptures. Pero kung mabibigay lang po itong paliwanag ng scriptures in a scientific, an orderly, and a logical manner, hindi sila maniniwalang walang Diyos eh. Meron Diyos talaga eh, kapatid eh. Kaya lang, yung mga karamihan nga dyan sa mga taong mayayaman para bang wala nang magiging problema sa buhay, na wala na rin ang Diyos sa buhay nila. Yun ang nangyayari dito. Sa buhay ko nga, nung ako mag-migrate dito, it's the first time in my life not to meet an atheist o taong hindi naniniwala na there's a God. And unfortunately, I see there's a lot of people here, having the same views as well. So, mahirap nga ako. Pero yung una kong katanungan tungkol nga ho doon tungkol sa Islam, meron ho bang binabanggit ang Biblia o pinaprophesize ang Biblia tungkol dito at saka sa mga teroristang nangyayari sa ating... Meron po practically kung terrorism ang ating pag-uusapan. Nandun po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 6. Sinasabi po ran, pagdating ng mga huling araw, in the last days, there will perilous times shall come. There will be perilous times in the history of man. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. Sabi ng Biblia. Merong mga darating na araw na ganito, ang mga tao cruel, mga malulupit ang sabi ng Biblia. Blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, kaya masasabi natin, nakaprophesy ang mga mangyayari na yan, yung mga acts of terrorism na yan. Alam nyo, there is a reason behind terrorism. These terrorists will not be willing to give their lives just for the sake of sowing terror in the minds of people, in the hearts of people. Meron deeper meaning yan, brother, no? And one of those is fanatism. Yung fanatism because of wrong faith, wrong religion, wrong understanding. Isa sa mga dahilan niya ng kanilang pagsusuicide, no? Para rin yung paniniwala ng mga tawag dito, yung mga Japanese na may mga harakiri, no? There is something behind that. They don't just do that for fun. There is a deeper reason behind that. Ngayon, ang ibig ko sabihin, yung tinatanong niyo sa Islam, meron po kasing hula si Kristo after his time, sinasabi niya, there will arise false Christ and false prophets, ang sabi ng Biblia. Talaga hong maraming lilitaw na iba-ibang mga relihiyon sa mundo. 24 po ng Matthew. Ngayon, ang makikita nyo, kapatid, this is a test of faith. Ang isang relihiyong talagang may Diyos, yung tunay na Diyos, hindi ho papatay ng tao yan. The very good example is the first century Christian church, na the primitive Christian church. Sila po pinapatay maraming pinatay na Kristiyano. But nowhere in the scriptures can you find a Christian murdered another people or another human being. Hindi po siya nagma-murder. Sabi kasi sa Christian, love your enemies. Pagka ang isang relihiyon nagtuturong kill your enemies or wipe out your enemies or exterminate your enemies, hindi po sa Diyos yan. Tandaan nyo po lagi yan. Huwag kayong maniniwala sa mga relihiyong nagkukunwaring may kilalang Diyos pero pumapatay ng tao. Lalo na nag-aasik ng terrorism, hindi po sa Diyos yan. Ang mamamatay tao po sa Biblia si Satanas. 8:44 of the book of John. Sinabi po yan sa Biblia. John 8:44, ye are of your father the devil, according to Christ. And the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth,
because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Yan po ang sabi ni Jesus Christ tungkol sa mga murderers. Ye are of your father the devil. He was a murderer from the beginning. Kaya, bakit niya po sinabi ito sa mga Jews? Kasi kaya niya sinabi ito sa mga Jews, the Jews want to kill Jesus Christ. They're throwing stones unto him to put him to death. Therefore, when Jesus Christ have analyzed their intentions in their heart that they wanted to kill him, he said of the Jews, ye are of your father the devil. He was a murderer from the beginning. Because these Jews claims to be the sons of Abraham. But Christ refuted them and said, ye are of your father the devil. He was a murderer. Because if you are the sons of Abraham, if you are the children of Abraham, you must not do this to me, according to Jesus Christ. But you are of your father the devil, who is a murderer. He is the father of lies. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of the liars. Yan po ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Kaya, any religion or any organization claiming to know God or to worship God or having relationships with God, but kill or murder people, these are not real godly people. Their religion is not true. They are misled. They are misinformed. Yan po masasabi natin. Po, Brother Medwin? Yes. Apo, salamat po. Maraming salamat po. Ano po ang mangyayari sa isang taong hindi pa alam ang katwiran ng Diyos? Yan po ang tanong ko po. Ano po ang mangyayari sa isang taong hindi pa alam ang katwiran ng Diyos? Opo. Aba, dalawa pong bagay yun. There are two possible things to happen. Mamatay siya na wala siyang alam na katwiran, o kaya bago siya mamatay, makaalam siya ng katwiran. Either of the two. Ngayon, kung halimbawa, namatay po siya, hindi siya nakaalam ng katwiran, hindi niya nalaman ng kasulatan, hindi niya nabalitaan si Kristo, hindi niya nakilala ang Diyos, ang Diyos po, hahatulan siya according to His works, according to His heart, according to His conscience. Sinasabi po yan sa Romans chapter 2. Pakibasa, Brother Willie. Sa 12:12. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. Ayun, meron po kasing mga tao kahit walang alam na kautusan, gumagawa naman sila ng bagay ng kautusan na nasa kanilang puso. Ang tao po kasi, kapatid, kahit hindi siya makaalam ng katwiran ng Diyos, inherently, in his heart, meron pong alam na mabuti ang tao Kahit wala pa siya nakakaalam ng kautusan. Para lang ganito, yung aso, kahit aso yun, may alam na mabuti yun Pakainin mo yung aso, alagaan mo, gagantihin ka niya ng mabuti rin. Di ba? Parang yung manok, may alam din siyang mabuti Huwag mong gagalawin yung kanyang mga sisiw dahil tutukain ka ng manok, lalaban siya. Kasi alam niya, dapat niyang ingatan yung kanyang mga sisiw. Therefore, manok lang siya, pero meron siyang alam na mabuti. Lalo na po ang tao. Ang tao, kahit wala pong naririnig na kautusan, sa puso niya merong itinanim ang Diyos na mabuti. Kung wala man siyang alam na kautusan, ginagawa naman niya yung mabuting nasa puso niya, doon po siya hahatulan ng Diyos. Baka may pag-asa siyang maging dapat, kapatid. Kahit hindi siya nakakilala ng katwiran. Ngayon, kung halimbawa naman, bago siya mamatay, nakakilala siya ng katwiran, hindi niya ginagawa, mapapahamak po siya.
Ganun po ang sinasabi sa Biblia. Dapat daw tayo maniwala sa mga pastor ngayon, sabi ng Pentecost, dahil sila'y hinirang ni Kristo. Batayan po nila ay ang Efeso 4:11, dahil may nakasulat na pastor sa talatang ito. Pakipaliwanag lang po ninyo. Hindi ko mo may nakasulat na pastor maniniwala ka na sa lahat ng pastor. Oh. 56:11 ng Isaias, ganito sinasabi, kapatid na Josel. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. So, di ba pastor din yan? Walang kabusugan yan. Pag diyan ka naniwala, todas ang lahi mo. Kaya, hindi totoo yung claim na yun. Ako mo may nabasang pastor, lahat na ng tinatawag na pastor, paniniwalaan mo na. It is not because that God gave gifts to people in Ephesians chapter 4 verses 11 and so on. And there is a mention of the word pastor. Doesn't necessarily mean that we have to believe in every pastor. There are pastors who are pastors or shepherds of the demons, and pastors and ministers of hell, trying to win converts and making them twice as much as themselves as the son or the children of hell, according to Matthew chapter 23 verse 15. That's what I can tell you. Sino ba yung nagtanong, Brother Joseph? Si Albert Garcia po ng Iloilo City. Para sa mga taga Iloilo, for all those who are listening to us right now in Iloilo City, Philippines, may I politely tell you that not all pastors deserve the word or the, if you may call it a title. Not all pastors deserve the word or the title pastor. There are pastors who do not understand what they are doing. In Isaiah 56:11, it says, according to the prophet Isaiah, and I want to read it, Brother Joseph. 56:11. Although this may be not sweet sounding to other pastors, but it is the truth written in the Bible. Yea, they are greedy dogs, which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain, from his quarter. It's very clear. They are greedy dogs that can never have enough. They are pastors or shepherds that cannot understand. That's what the Bible says. Sino ba nagsabi ro sa Genesis 1 na let there be light? It's God Himself. God said, let there be light. Kapag ba sinasabi yung God, ito ba yung ama o yung anak? Yung Elohim po ang tinutukoy dyan. Kung pupuntahan nyo doon sa Hebrew Bible, yan po yung Elohim. And pag sinasabi po naman yung salitang Elohim, it is a singular word with plural implication. Si Elohim din po ang nagsabi dun sa 126. Hindi niyo po ba pwedeng sagutin kung sino po yun? Mr. Lapitan, maaari ho bang magparaan kayo? Kung nagtatanong kayo, gusto nyo maintindihan ang sagot ni Brother Eli, makikinig po siya. Elohim hindi mo yata kilala ng tao yung Elohim Kaya nga sinasabi sa inyo kapatid Kaya nga ipinapaliwanag sige po. Paano tayo magkakaintindihan yan? Hindi pa naman po ako tapos, kapatid. Sinasabi ko lang po sa inyo, ang ginagamit doon sa Ebreo ay Elohim. Yun pong salitang Elohim, yun po ang ginamit doon sa Hebrew manuscript. Na yun naman po ang itinranslate sa Tagalog na Diyos at sa English na God. Ngayon, pag ginagamit po ng Biblia yung salitang Elohim, ito po'y isang uri ng salita ayon sa diksyonaryong Ebreo na kung titignan mo ay sa kanyang kalagayan ay singular. Pero ang kanya pong implikasyon ay plural. Bakit po? Kasi meron pong nakalagay na mga bagay doon sa salitang Elohim. Yun din pong Elohim na yun ang nagsabi doon sa ulo 26, gaya ng sinasabi ko kanina bago po kayo nag-bat-in, na yung 1:26 sabi ron, sinabi ni Elohim, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Therefore,
doon po sa kanyang kalagayan na yun, meron po siyang kasama, kapatid. At sila nga ang lumalalang ng lahat ng bagay. Na kung iisa-isahin po natin itong himayin sa talata ng kasulatan, ito rin po ang sinasabi sa Biblia na Godhead. Godhead. Ibig sabihin ay hindi po ito solamenting nag-iisa, may kasamahan siya. At yan nga po ang sinasabi ng Biblia na anak at saka Espiritu Santo. Of course, the main speaker doon, yung Ama po sa langit. Pero yung Elohim na yon, na siyang Diyos at may Godhead na sinasabi, yan po ay parang salitang pamilya, na pag sinabing pamilya, meron hong ibig agad sabihin yung salitang pamilya. Pag pamilya po, hindi isang individual na tao yon, parang banda. Hindi rin naman po isang individual na tao yon. Although singular yung banda, pero maintindihan natin, may bahista ron, meron dong etc. Marami pong nakalagay dun sa salitang banda. Ganun po ang ibig sabihin doon, kapatid. Ganun po pala. Paano po itong ang ibig ko po sanang malaman para sa kapakanan din ng maraming nakikinig ay malaman kung sino talaga ito. O ito ba yung ama? Ito ba yung anak? Sabi niyo pamilya. Siyempre, kung pamilya, merong ama, merong anak. Sino ba talaga nagsasalita? Yan na nga po yun, yung tatlong sinasabi sa Bibliang kapangyarihan na siyang dapat pagpasakupan ng tao sa Mateo 28:19. Sabi ng Panginoon, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po yung bumubuo sa tinatawag na Godhead sa Biblia, kapatid. Ito po sa 5. Ang nagsasalita yung anak. Ang ama, sabi niya na nagsugo sa akin ay siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi niyo narinig ang kanyang tinig? Ni nakita ang kanyang anyo. Tapo, ano po ibig niyo sabihin, kapatid? Kung hindi po siya yung nagsasalita, sino yung nagsasalita? Saan po? Sa Genesis, let there be light. Aba, siya nga po ang nagsasalita ron, yung kapatid. anak po. Hindi po yung ama. Sino po ang nagsasalita? Yung ama po ang nagsasalita ron. Di sinungaling po itong anak. Sabi niya, kailan may hindi niyo narinig ang kanyang tinig. Pag sinabing kailanman, ever since talagang hindi narinig. Ang kausap puro ni Kristo na hindi nakarinig ng tinig ng ama, yung mga kaaway niya. Hindi po si Moises, kapatid. Kung kaaway niya po yung tinutukoy niya, na pinagsasabihan niya, ito pong sinasalitaan ni Pablo, si Timoteo, sabi niya sa 1:16 naman, sa 16, siya lamang ang Kapatid, sandali lang po. Atin pong liwanagin muna yung 5:37. Para bago po natin siya iwanan, kapatid. Ito po, babasahin po natin sa inyo 5:37. At ang ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Atenyo, sabi po niya, the Father himself which hath sent me hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. Sino po ang kausap niya rito? Itong mga Hudyo na tumututol sa ating Panginoong Hesus, yun po yung hindi nakakita, nakarinig sa Ama at hindi nakakita sa Ama. Pero yung po mga apostol, nakasama ng Panginoong Kristo, narinig po nila yung tinig ng Ama. Pakinggan nyo po sa 2 Peter. Ganito po ang ating mababasa. 1:17. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Tanyo, narinig po ng mga alagad. Kaya kung meron mang sinasabing hindi nakarinig kailanman, yung mga kaaway ng ating Panginoon. Yun po yun. Yung wala akong narinig na yung ama nagsalita ron. Alin po? Wala akong narinig na sa binasa ninyo na yung ama ang nagsalita ron. Saan po? Doon sa binasa nyo ngayon sa 2 Peter, babasahin po natin uli. Sige po. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama
ng karangalan at kaluwalhatian. Nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Tuloy. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit. Ayan, yung ama po yan, sinasabi po ni San Pedro, kapatid. Nanggaling po sa langit, hindi nangangahulugan na kung nanggaling sa langit ay galing sa Ama. Di, andun nga po sa 17 tumanggap siya sa ama. Nakalagay diretso, ama eh. Opo. Ayan po, sa 17 oh. Kung mo ba sinabing tumanggap sa Ama? Mister, ano po pangalan nyo? Ano Salamat po sa inyo. Hindi po kayo dapat magtanong sa amin. Sige po, salamat po. Yan, ako. Hindi umuunawa yung Brad Josel. Oo. Alam mo, yun ang klase ng mga taong pag sumiping sa babae, masasaktan ng babae. Ay, totoo po yun. Nakita mo naman. Walang konsiderasyon yun. Ganun. Hindi inuunawa yung kapwa. Gusto niya, maisaksak niya lang yung kanyang ano eh. Yung tigas ng ulo niya. Ay, pilit na lang yung kanyang brother. Ay, naku. Patawarin kayo ng Panginoon. Mga taong ayaw maniwala sa Biblia. Patawarin kayo ng Panginoon. Nakikita na tumanggap siya sa Ama. Sabo, nang marinig niya ang tinig mula. Sino pa ba yun? Ito ang sinisinta kong anak. Sino pa ba yung nagsasalita? Hindi yung Ama. Ano ka ba naman? Si Kristo ba naman anak ng anghel? Kundi ka ba naman tanga? Siyempre si Kristo, anak ng Ama. Kung umuunawa ka lang, nagsabi, ito sinisinta kong anak. Sino nagsasalita? Di yung Ama. Wala namang ibang Ama si Kristo, kundi yung Ama. Di ba? Totoo po yun. Naku naman. Por Diyos porsyento, ano ka bang relihiyon? Nga iligaw kang masyado ng pastor mo, kaya ng pari mo. Mga gago talaga yung nagligaw sa'yo, gago ka na rin. Sige, next. Sige po. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay yung tanong kung saan pumupunta ang mga kaluluwa o espiritu kapag namatay. Noon ang mga namatay ay pumupunta sa Hades at sinabi yan ni Jesus sa aklat ni Lucas Kapitulo 16, versikulo 23. Maski si Jesus at ang sumampalatayang kriminal ay sa Hades ay pumunta, dahil lahat ng namatay ay sa Hades ang punta. At dahil dinalang bihag na ang mga nasa Hades kaaliwan na kinaroroonan ni Abraham, lahat sila ay nasa langit na. Kaya ang mga matutuwid kapag namatay ay diretso na sa langit at ang mga masasama ay sa Hades pagdurusa pa rin ang punta. At tungkol naman sa mga dinosaurs, nabuhay yan sa panahon ng likhahin ng Diyos ang mga langit at lupa na nasusulat sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1. Ang sabi sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 na ang mundo ay created na. Kapag created, pwede na itong matiran ng anumang nilalang, gaya ng mga punong kahoy at mga halaman. May mga tubig at oxygen para mag-sustain ng buhay na mananahan sa mundo. Ang mundo na maganda at created na ay naging wasak at sira na nababalot ng tubig. Ang ganitong senaryo ay walang pagkakaiba sa bahang gunaw na nangyari sa panahon ni Noah. At lahat ng sinaunang nilalang ay nangamatay dahil sa baha at walang liwanag na nagpapainit sa mundo. At tungkol naman sa nasusulat sa Roma Kapitulo 2, dapat nating unawain ng husto. Ang mga Hudyo ay may kautusan sa katutubo at ang mga Hentil ay walang kautusan. Imposible na makagawa ng mabuti sa Diyos ang isang Hentil na walang narinig tungkol sa mga salita ng Diyos. Ang tanong, sino ba ang mga Hentil na sinasabi sa Roma Kapitulo 2 na nakagagawa ng mga kautusan na nasa kanilang sarili o nasa kanilang mga puso? Sila ang mga Hentil na sumasampalataya na mga nilagyan ng kautusan sa kanilang mga puso at pag-isip. Kaya nga tayo ay tinatawag na Iglesia ng mga Hentil. Tandaan natin ang kwento ni Cornelio na nasusulat sa mga Gawa Kapitulo 10, versikulo 1 na isang taong masipag sa kabanalan at matatakot sa Diyos at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Bagaman na sumasampalataya sa Diyos ng mga Hudyo, hindi siya pinabayaan ng Diyos. At upang lubusang maligtas ang kaluluwa ni Cornelio, ay isinugo ng Diyos si Pedro upang sumampalataya sa Panginoong Hesus.
Hindi hahayaan ng Diyos ang gaya ni Cornelio na makadiyos pero kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya magsusugo ang Diyos para sa iyo upang lubusin ang iyong kaligtasan. Ang kulang sa kaalaman ng salita ng Diyos ay ikapapahamak ng isang tao. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.